Sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. Buong buhay ko, sinakripisyo ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang. Hello mga stories, welcome back sa another Reddit reactions dito. Mga stories, ngayong araw na to, mabigat itong topic natin, no. Hindi ito basta-basta showbiz chika to, no. Ito ay tungkol sa pamilya, sa damdamin, sa sakripisyo, no, at sa katotohanan na minsan ang pinakamasakit sa away ay yung galing sa mga taong mahal mo, no. Mga story sa pag-uusapan nato itong buong Pilipinas ngayon, itong pamilyang De Leon. No? Ang mga anak ni superstar Nora Honor. Sina Lot De Leon, umiyak sa press con, galit na galit, pinasabing nagsisinungaling si Ian De Leon sa mga interview niya. Pero si Ian sumugot na rin at may resibo pa daw, no? So mga stories, no, sa video na ito, nababasahin natin yung mga buong kwento. At ang transcript ng press con, itong si Lot at saka GMA News article tungkol sa interview ni Ian kay Boy Abunda, no? Ang Facebook naman ni Ian kung saan yung mga isa-isa niya yung sinagot ng mga birada ni Lot. At syempre, ang mga komento ng mga tao sa Reddit at Facebook, no? Pagkatapos bibigyan ko ng aking honest opinion ko dito and logical analysis dito sa issue na to. So, again, may disclaimer lang po, no, mga stories, no. Ang video na to at yung mga lumalabas sa mga articles, no, at sa mga posts, no, ay para lang sa commentary at ito ay commentary at educational purposes. So, ang video na ito, sa itong video na ito ay para sa commentary at educational purposes lamang. Okay? Hindi po tayo nanguhusga. Okay? Nag-a-analyze lang tayo ng sitwasyon base sa available sa information. Respect lang sa lahat. So, ready naman kayo, no? Tara, simulan na natin. Ito sa aking Marky Stories. Mga stories, ang una sa lahat, nabasahin muna natin yung press ko sa Lot na yan. Ito yung emotional moment niya na kumakala sa internet. Okay, play natin yung video. Ito kasi galing ito sa Chika PH. Nakalagay dito, sa Chika PH, an emotional Lot De Leon admitted she is angered by the statements Ian De Leon made a recent interview, which she claimed were untrue. So, panoorin natin saglit mga stories, no, para meron tayong context sa kanya. Ito yung ito yung video niya. So, kasi in that moment that time, may galit na galit about sa recent interview ni Boy about that. Yun. Ito yan. Again, sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natawag kong mami si Nora Honor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni Mami. He can have it all. Galit ako. Galit ako. Buong buhay ko, sinakripisyo ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang.
Okay, so mga stories, no, ngayon naman nababasaan natin yung mga context sa mga background sa issue. Ayon sa GMA News article, ito ang interview ni Ian De Leon na kay Boy Abunda sa Pasto. Sabi niya, si Ian De Leon ay nag-clarify ng purpose ng one-person corporation o OPC sa kanyang itinatag para sa i-manage ang legacy ng kanyang yumang ina na si Nora Honor. So sa pastok ni Boy Abunda noong Friday, no, ipaliwanag ni Ian na ng OPC ay nagsuserve bilang legal structure o nag-oversee ng dalawang bagay. Ang for-profit entity na Nora Honor Enterprise at ang non-profit na Nora Honor Foundation. Ayon kay Ian, no, ang Nora Honor Enterprise ay isang for-profit entity na may planong mag-produce ng concerts, shows, documentaries, exhibits, musicals, at iba pang projects na nakasentro sa buhay at gawa ng superstar. Samantala, ang mga non-profit organization ng Nora Honor Foundation ay makakatanggap ng portion ng earnings ng enterprise. Ito, sabi according kay Ian, no, yung enterprise ay sa for-profit entity. Meaning to say, we have plans of doing shows, concerts, documentary, exhibits, whatnot, musicals and stuff like that's why establish also the other entity, the Nora Honor Foundation, so that 15% of the process from the enterprise will go to the foundation. Naging controversial ang pag-establish ng OPC. Matapos sabihin ng kanyang adopted sister na si Matet De Leon na hindi raw sila informed tungkol sa kanyang mga plano. Pero noong Friday, no, na-clarify ni Ian na ang konsepto ng OPC ay unang pinag-uusapan noong 40th day memorial na si Nora sa libingan ng mga bayani, kung saan naroon ang kanyang 4 na kapatid. Ayon kay Ian, lahat sila ay informed tungkol sa kanyang mga plano noong panahon na yon. So sabi ni Ian, I wanted them involved. This was still a concept during that time, and I want them to be involved with the plans that I have to continue mom legacy. And I think yung time na yun, they were ready. It was still a concept. But I told them I would pursue this. I'm willing to everyone to be on board. Dagdag pa niya, I told them, in fact, there was a meeting that was held as Zoom where Matet was also there twice. She was aware, okay. Nang tanungin tungkol sa current state ng kanilang relationship, inamin ni Ian na inevitable ang misunderstanding sa loob ng pamilya, lalo na sa pamilyang nasa public eye. Sabi ni Ian, no, as far as I'm concerned kasi, in a family unit, unfortunately, for us kasi we're, public. Everyone knows what's happening. But people have to understand that family units have their own misunderstandings. So para sa akin, it's only the matter of time. I would let time take its own course, no? I don't want to force anything until it's the right time for this to be solved. So, sa kabila ng kakaibang opinion ng magkakapatid, nagpayag si Ian ng optimismo na eventually ay magkakaisa sila para sa common goal na ang pag-preserve ng legacy ni Nora. Sabi niya, I will do whatever is it to hold mom's legacy and to fulfill what her dream was while she was still around. This is not for me. It's for mom. People have to understand it's for her legacy, the continuation of her legacy, because that's what he wanted. Sinabi ni Ian na hindi tungkol sa personal interest, kundi tungkol sa pagpapangaralan sa journey ng isang babae mula sa humble beginnings ay naging isa sa pinaka-celebrated artist ng bansa at isang national artist.
Sabi niya, just because she passed away doesn't mean her legacy wouldn't end there. It's more on extending her inspiration from a little girl who's selling water and peanuts to train station to becoming a superstar and untimely a national artist. We want to upload that. Siguro yung our opinions may differ but untimely I can see in the future na we will all connect into one certain purposes. Tinalakay din ni Ian yung speculation na ang tension sa loob ng pamilya ay nagmumula sa inheritance issues. Nakiklarify niyan ang distribution ng state ng isang legal process na tumatagal at hindi pwedeng mangyari agad-agad pagkatapos bumanaw ng isang tao. Sabi ni Ian, just to make things clear, the mana issue. I just wanna set the record straight. Things takes time. It's not like your mother passes today. The next week may mana. Every time has to be dealt legally. I'm no legal expert, but I'm sure as heaven that I will have a crash course on legalities in order for this to have order and structure. Kasi one reason why I decided to pursue this is I don't want mom's name to be used freely, loosely, and by anyone who does things for their personal gain. Nang direktang tanongin yung kung balak niyang maging pata sa kanyang mga kapatid sa usaping state ng kanilang ina, nagbibigay ng firm assurance si Ian. Sabi niya, of course, definitely for me, I would do the things that just need to be done right now. It's hard kasi. Tito Boy, focus on what's happening. All that discussion that's been thrown around, especially with what's happening with the siblings and all. But I have to keep on focus on standing and doing what needs to be done in order to establish Mom's legacy and to continue what for the generations. Si Nora ay pumanaw na April 16, 2025, last year yun, sa edad na 71. Ayon kay Ian na kanyang nag-iisang biological child. Ang cause ng death niya ay acute respiratory failure. Tinawag na superstar, si Nora ay ginawaran ng National Artist for Film and Broadcast Arts noong 2022. Kilala siya ng kanyang iconic role sa mga pelikulang Himala, Bona, at Minsay Isang Gamu-Gamu. Nagpakasal siya si Christopher Dylan noong 1971 pero naghiwalay sila at nag-anal ang kanilang kasal noong 1996. Mayroon silang 5 anak, si Ian, Lotlot, Matet, Kiko, and Kenneth. At yan ang mga stories, basahin natin yung mga Facebook post ni Ian Del Leon, kung saan isa-isa niya sinagot yung mga birada ni Lotlot. Ito galing sa page ni Joy Australian, Showbiz on the Go. Okay? So, ayon sa post ng Ian Del Leon, isa-isa sinagot yung mga mahang na birada ni Lotlot din sa kanila. Hindi daw ng parapigas ni Ian Del Leon sasagutin na sa pamamagitan ng FB, may stories ang pahayag ni Lotlot laban sa kanya na may kinalaman sa usaping Mana at Nora Honor Foundation. Kasama rin sa post at isang screenshot ng Zoom meeting kung saan makikita ang pangalan ni Matet. Sabi ni Ian, after Mom died, nagmadali kayong magtayo ng foundation kasi baka maunahan ng iba. You think SEC will approve random people to put out a foundation using Mom's name? That time, I said I'm not ready to commit dahil gusto kong ayusin muna nila yung legal papers niya. I know the plans and my suggestions to them. Just fix the legalities first before launching it. Days and days after launching, I was monitoring their SEC registration but it's still not yet up. The staff of the significant figure even informed us that they donated and may nilapitan pa isang malaking tao. Also, the office informed us, but they hesitated to donate, which made me post a statement to protect my family in case of any legal problems. Gusto nyo akong i-entrap during one event to sign something without telling right away that our dinner is all about this. Why pala you have your lawyers with you? Thankfully, this person asked us for dinner that I can decline.
The project's plans for the legacy are the first to before fixing any legalities and was still a concept. And at the time, now there are issues, but the planning are still ongoing. I cannot stop. I cannot just stop what I'm doing just because of the issues. And why I am going to include the person who refuses to cooperate. He never told us anything. So wala na yung Zoom meeting na 2 beses sila umattend. Wala na din yung during 40 days na nag-decline ka. At sinungaling din ba si Tita Tina tinawagan ka to join us? Pero sabi mo na kasi may work ka pa naman at inuna kasi akong kinausap. Why? Is it because it was me? Why? Who put down sa siblings? Did you even watch the whole show before reacting? Kayo lang ba pwedeng magpa-interview? I don't go out just like that. It's for Father's Day episode. And now, enough with the lies. You stop telling lies, especially to my dad. Tinuring ko mo kong kapatid. Tinuring din kitang parang totoong kapatid. And I still call you ate. Sa akin na lahat after the state funeral when 5 of us are talking. I was clear that told you guys na tulong-tulong tayo 5 dito at maging transparent sa isa't isa and everything will take time and everything will be divided equally. Pero ang palabas is madamot ako. Why? Sino ang may naagaw? I didn't say na may inaagaw kayo. Why say that? To put me down. Yan mga stories ngayon ng mga mabasa na ng mga komento sa mga tao, no? Mula sa Reddit, Cheetah Page, no? At saka sa mga Facebook mo. Tingnan natin kung ano yung mga sentimiento sa publiko. So, ito sabi niya dito, no? Ito si Nadine din, no? Nagbigay siya ng context. Sabi niya, 2 months ago, nag-i-interview si Ian sa Rico Hiso, no? Balad daw niya magtayo ng Nora Honor Foundation at isang enterprise. Both one-person corporation and aware daw ang mga kapatid niya tungkol dito. Nag-react si Matet na wala raw sila alam magkakapatid. Si Lotek naman naglabas ng statements to her lawyer. Fast forward, kanina na-interview ulit si Ian, si Boy Abuda. Tinanong siya if nasabihan ba niya talaga yung mga kapatid niya. Sabi niya, oo raw. Kapag usapan 14 day ni Ate Guy, tapos umattend pa raw si Matet ng 2 Zoom meetings, di ba? Hours after press con ng movie ni Lotlot, di naman daw nila alam mga kapatid. At ang verdict niya, no, mga stores, sabi na gumawa ng group chat, das doon sila mag-uusap mga kapatid. At isa naman dito, sabi niya dito, no, well, did the issues start nung nag-set up sila ni Matet ng foundation and when asking for donations? Wala sa lugar paggamit sa pangalan nung taong namatay kung hindi naman pala sila legal heir. So, lahat na sila may lapses. Sana di na lang tinanong at sinagot during press con. Okay. Sabi niya, iba na ito. Next yung sabi niya dito, according to Lotlot, alam ni Ian pumayag din. Sana sa din magpa-interview, hindi siya pumapayag sa committee yung pangalan ng nanay niya na sa kahit anong foundation. Matagal na nanahimik si Lotlot. Si Matet niya halos nagtatanggol sa kanya. Bago pa kasi yung interview ni Ian kay Boy Ambunda, kaya mataas ang emosyon ni Lotlot. Kung napanood niyo yung buong video apologetic, no? Dahil apologetic siya dahil kailangan niya magsalita sa press con kahit naman sino kung sunod-sunod kasinungalingan mapupuno ka din. Ito naman yung isa. Ito na magbigyan ng dito ng context. Ito sabi niya, according to Lotlot, they look about establishing a foundation already. She has text receives Ian declined to partake and told them that he is not ready for it and he did not have the financial capability. Financial capacity. Ian gave them the go signal to establish the foundation. Ian even asked if he could join them later on. The foundation was funded by Lotlot. When the foundation was established, Ian went to social media and narrated
that he had no knowledge about it. Tapos he wanted everyone against making the donations to it. Kaya nasaktan si Lot and siblings. They were pointed in a bad light, pinagmukha silang sinungaling. He's not solid about the diversion of property. At dagdag pa niya dito, no, both sides have stories to tell. They have their own idea and version of truths. Yan, next naman sabi niya dito, hindi niya natin alam sino sa kanilang nagsisinungaling. So far, you have implied na nagsisinungaling si Ian dahil sinabi ng tatlo. Di naman ata tama yun. Maglabas muna sila ng proof na pumayag si Ian. One truth remains, Ian is the only legal heir. And yung iba ay hindi naaway-away ang mga ampon ni Nora nung buhay pa. Tapos na yung patay niya, gagamitin pangalan niya para sa foundation kuno na yan. Ito next yung sabi niya dito, no? Hula ko lang nga baka naman matagal ng resentful si Ian na bakit ang daming ampon ng nanay niya. Yung hindi niya nakuha ng undivided attention. Ngayon wala na siya tigay. Lumalabas ang galit yun. Okay. At ito sabi niya ito, medyo malungkot itong comment ito. Nakakalungkot lang yung kailan wala ng nanay niya. Nahalungkot lahat ng mga excess emotion baggage na ganito. We will never truly know what they all went through behind the scenes. Pero the brief glimpses we can see, dysfunctional nila sila ever since, and it seemed like never na-result to which is now lalo pa nahati yung pamilya dahil sa usapang pera. At yung na-compare naman sa pamilyang Dolphy, sabi niya dito, nahiya daw bigla ang mga anak ni Dolphy sa kanila. Even though the difference kasi yung kay Dolphy, isang legally adopted and the rest are biological children compared to kay Nora. Na one biological child and the rest is adopted na. Kung hindi mataas ang pride, hindi mauwi sa ganyan. Since walang nagme-mediate at kampi-kampihan ang nangyari. Kapdita yung kay Dolphy, 18 yung sila, ito 5 lang kagulo pa. At saka, ito naman sinabi niya, lastly sa Chikapin, yung sabi niya, pero nandam ko yung gigil niya na gusto niya, syempre, siya na inheritance. I mean, who wouldn't? Pero legally, wala talaga silang alam. He can do as pleases. He also, I just can say. But it totally gives me, ICK, I remember, ang dami niyang kuda kay Nora dati, tapos ang ingay niya ngayon. Parang ang entitled, I remember dati galit na galit siya kay Nora dahil nag-endorse ng sardinas at kinalaban daw yung sardinas business niya. Like, okay, di ba? What the hell, di ba? Okay. Ngayon naman sa Facebook naman yung mga comment section na galito sa Joey Astero. Sabi niya dito yung isa, tama lang ang ginawa ni Ian, hindi pumayag si gusto niya. Kung makaiyak ng burol, kala mo talaga sincere. Pero nung nagkasakit ang ina, na hindi man lang gumalaw, you get her back, Ian. You just do what you need to do. Next naman ito, let Ian enjoy her birthright of being Nora's biological son. When Nora was alive, Ian let his mother share her love, her time, her resources, her influence, her honor to her extent children. Ian did not enjoy 100%, but no issues about it. From Ian were heard. Clotet became superstar too. Matet became very successful too. Ian was very quiet. He was not selfish. He was not envious of their success. When Nora died, I respected Ian to enjoy his right as an only child to Nora. But di ba naman patay na ang nanay niya, sila pa rin ang bida. Let Ian make decisions about his mother. Nora took care of you like a mother. You should be thankful, but she is not your mother. Only Ian can claim Nora as his mother 100%. Wag nyo na agawan pa kasi all of you if you are already who you are because of Nora. Hindi pa nila sapat yon.
ipabuya nyo naman kay Ian yung nanay niya, kahit patay na kasi nung buhay si Nora, hindi pa niya pinagkait sa inyo. Next naman ito, yung second marriage in love na nagtaka ako wala si Ate Guy instead of Sandy. Andulong ang nandun together, boy, tapos nalaman ko na may alitan pala silang mag-ina. Abit from ako kay Ate Guy at nung naghiwalay sila kay Boy, nalungkot ako. Dapat si Ian talaga ang mag-manage at mag-decision tungkol sa mga may kinalaman kay Ate Guy. Yung mga kapatid, dapat galang decision ng Ian. Last but not least, ito ay isa, no? Parang nagmamadali kasi sila sa hatian. Panay pa-press score. Parang pinag-isipan na nila na masama si Ian porket sa kanya biling lahat ng mana ni Ate Guy. Hindi naman niya kasalanan niyang maging legal na anak at sa kanya pinangalan ng lahat ng al-alayan. Parang imposible naman kasi na hindi siya namamahagi sa mga kapatid niya. Sana magkaintindihan sila kasi kahit hindi sila tunay ng magkakapatid, sila magpakalaki sa kanila. So, mga stories, no, nabasa na natin lahat ng mga sentimento ng mga netizens, no? At yung mga presyo ko ni Lotlot, interview ni Ian, Facebook ni Ian, yung sa mga komento ng publiko. Ngayon, bibigay ko ng aking sariling opinion at logical analysis dito sa buong issue ko. At tulad lagi ko sinasabi, straight to the point kayo dito. Okay? Una, yung legal reality. Mga stories, so gusto ko munang i-establish ng isang bagay na hindi opinion kundi fact. Okay? Si Ian De Leon ng nag-iisang biological child ang legal heir ni Miss Nora Honor. Yan ang legal na katotohanan. Si Lotlot, Matet, Kiko, and Kenneth, adopted sila lahat. Kumbaga, ampon yun. Okay? Adopted sila lahat. Ngayon, ang tanong dito ay, may karapatan ba ang adopted children sa mana? Sagot dito depende. Depende kasi, under Philippine law, kung legality adopted sila sa ilalim ng adoption decree, may karapatan silang magmana. Okay? Pero kung hindi, no, wala, 'di ba? Ang base sa available information sa mga sinasabi mismo ni Ian na I'm sure as heaven that I will have a crash course on legalities. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang legal process. Hindi pa settled kung sino ang may karapatan at magkano ang mapupunta sa bawat isa. Yeah. So anong dito? Ang punto ko dito, premature ang lahat ng away na ito. Okay? Hindi pa nga settle ang legal papers, nag-aaway pa sila sa publiko. Sana sa loob sila ng mag-areglo. Hindi sila press con at Facebook. Okay? Pangalawa, ang foundation issues. At dito nagsisimula ng gulo. Mga stories, no, kung susurin natin ng mabuti, no, may dalawang magkaibang version ng kwento. Ayon kay Lotlot, no, nag-uusap sila magkakapatid tungkol sa foundation. May tax receipts daw sila. May tax receipts daw siya, no? Kung mayor daw si Ian, pero sabi niya hindi pa siya ready financially. Binigyan niya daw silang ng go signal, tapos nung nag-launch na, biglang nag-post si Ian ng social media na wala siyang alam at mag-ingat sa mga sa donations, kaya nasaktan sila. At ay naman kay Ian, napag-usapan niya. Pero sabi niya, ang suggestion niya ay ayusin muna ang legalities bago mag-launch. Sabi niya, nagmamadali raw sila Lotlot at Matet magtayo ng foundation. Baka maunahan ng iba. Tapos, monitor niya ng SEC registration at wala pa daw nakaregister. At may nag-donate na ng nilapitan ng mga malalaking tao. Kaya nag-post siya to protect the family from possible legal problems, di ba? Mga stories, no, kung titingnan mo ang mga dalawang sides na to, no, may isang common ground. Pareho silang nagsasabing may communication na naganap. Okay? Hindi totoo yung zero communication, hindi totoo yan. Ang problema kasi dito yung hindi communication nila ay hindi malinaw. Hindi structured at walang formal agreement.
Diba? Walang minutes of the meeting. Ganito, ganyan. Walang notarized documents. Walang malino na concept. Usapan lang eh. Text lang, Zoom lang. Dahil dyan, kanya-kanya na mga interpretation. At yung mga stories, ang classic problem sa mga pamilya, lalo na sa mga pamilyang Pilipino, umaasa tayo sa nag-uusap naman kami. Pero wala naman papel. Walang legal document. Tapos, pag nagkakagulo, he said na lang, gano'n. Hearsay na lang, gano'n na lang. Diba? Patlo, yung emotional aspect. Hindi ko mababaliwalay yung emotion ni sa Fresco, no? Masakit yung mga sinasabi niya na buong buhay ko, sa sakripisyo ko, para sa mga kapatid ko. Tapos, sisirahin mo na lang. Yan ang salita ng taong matagal nang may dala-dalang sakit. At hindi lang tungkol sa mana yan, tungkol yan sa pagkilala, sa pagiging bahagi ng pamilya, sa pagiging anak ni Nora na hindi biological pero nagmamahal ng tunay. Pero mga stories kailangan ko rin maging honest Ang emosyon, kahit gaano ka-genuine, ay hindi nagpapatunay ng katotohanan. Pwedeng totoong sinaktan ng damdamin ni Lotlot, pwedeng totoong nasaktan siya, pero hindi ibig sabihin nun mali si Ian sa lahat ng sinasabi niya. Dalawang bagay yan na pwedeng totoo sabay-sabay. Na nasaktan si Lotlot at may mga valid points din si Ian. Ito naman yung funny ni Ian dito. Napansin ko na maraming comments, lalo na sa mga Facebook niya. Ang pabor kay Ian na may punta naman sila. Si Ian habang buhay pa si Nora, tahimik lang, Hindi nag-iingay, hindi nagdedemand na exclusive na attention mula sa nanay niya kahit siya ang biological child. Niya niyang i-share ang nanay niya ang pag-ibig, ang resources, ang pangalan niya sa mga adopted children at ngayon siya pa ang pinagmumukhang masama. Ito ang post sa Facebook kung babasahin mo mabuti, hindi naman siya nag-aatake, nagdedepend siya. Isa-isa naman niya sinagot sa mga akusasyon. May tanong siya So, wala na yung Zoom meeting ng 2 beses sila umatin. Kasi wala na din yung during 40 days na nag-decline ka May resibo siya, may screenshot yung Zoom meeting kung saan nakikita ng pangalan ni Matet. At ang pinakamasakit ng tanong niya is it because it was me? Why? Diba? Ibig sabihin, feeling niya, tinatanggihan siya hindi dahil sa substance ng mga plano niya, kundi dahil siya si Ian. Dahil siya ang biological child, dahil siya ang kalaban sa mata ng iba. Panglima sa yung issue ng entitlement, at dito ako magbablog dito, okay? Mga stories kailangan natin pag-usapan to. Hindi madali pero kailangan. Ito si Ma'am Nora na nagbigay ng buhay, pangalan, pagmamahal at opportunity sa kanyang adopted children na si Lotlot. Naging superstar din si Matet, di ba? Successful din. Nagpalaki sila sa isang national artist, binigay sa kanila lahat-lahat habang buhay pa si Miss Nora. Ito, ngayon, ang tanong ko dito, sapat na ba yun o may karapatan pa rin silang mag-demand ng mana at ang control sa legacy ng nanay? Kasi legally, depende sa adoption papers at ang existing laws. Morally, dito nagiging complicated kung si Nora mismo ang naghabiling kay Sir Ian ang lahat, At base sa mga narinig natin, may kay Ian na ang state, sino tayo para kontrolin ang desisyon ng isang ina. At kung di man yung ang desisyon ni Miss Nora, hindi ba ang tamang proseso ay legal process, ay hindi press con at Facebook board? Kasi ang issue ng entitled ay ganito, hindi dapat adopted ka ay wala kang karapatan. Pero hindi rin dahil adopted ka ay pareho ang karapatan mo sa biological child. Ang sa lahat ng aspeto, lalo na kung walang specific legal provisions na nagsasabi rin ito. At ang karapatan ng tinutukoy ko dito ay hindi lang sa mana, kundi sa pagdedesisyon sa legally na namatay. Pang-anim, ang timing ang venue ng away, okay?
mga stories, no, isa sa pinaka nakaka-frustrate sa akin dito yung venue ng away na to. Press call, Facebook, interview sa TV. Bakit di sa loob ng pamilya? Okay? Bakit hindi sa private meeting kasama ang mga abogado? Si Lord nasa press call ng movie niya, nang biglang tinanong sumabog yung emotion niya. Si Ian, nasa fast talk, yung sinagot yung mga tanong. At pagkatapos, nag-post si Facebook para sagutin ni Lord. Diba? Ang daming nagka-comment na sana gumawa nila ng group chat. At tama sila. Ang gulo na ito ay hindi dapat nasa media. Hindi ito dapat entertainment eh. Ito ay usaping pamilya. At ang nagdadala nito ng publiko, hindi nagre-resolve ng kahit ano dito. Lalo na, nagpapagulo lang. Pero at the same time, naiintindihan ko kung bakit ganito ang nangyayari. Kapag celebrity ka, bawat galaw mo may camera. Bawat press con may tanong tungkol sa personal issues. At kapag emotional ka, hindi mo mapipigilan ang sarili mo. So, I understand. Pero hindi ibig sabihin na tama ka. Okay? So, pampito, yung bigger picture dito. Mga stories, kung lalayo tayo sa issue at titignan ang bigger picture, ang kwento ng pamilyang De Leon ay kwento ng maraming pamilyang Pilipino. Hindi kailangan celebrity ka para maranasan to. Sa buong Pilipinas, paulit-ulit ang ganitong senaryo. Umano yung magulang, walang malinaw na will, walang malinaw na estate plan, at nagsisimula ng gulo. Ito ang leksyon ko dito, magplano habang buhay pa ang lahat. Kumuha ng will, mag-settle ng estate planning, huwag iwan ang mga mahal mo sa buhay na walang malinaw na instruction kung paano haatiin ang mana, kung paano ipapatuloy ang legacy, kung sino ang responsable sa di ba? Kasi kung ganito ang mangyayari, away, luha, galit, at sirang relasyon, di ba? So, stories para i-wrap up ng lahat, ang verdict ko dito, walang purong good guy o purong bad guy dito, pareho silang may pagkukulang. Okay? Pareho silang magkukulang, pareho silang may punto. Pareho silang nagmahal ng nanay nila sa kanilang paraan. Si Lotto nasaktan dahil pinagmukhang sinungaling siya sa publiko. Masakit yun. Lalo na kung nagsasakripisyo ka para sa pamilya mo at bilang ikaw pa ang masama. Di ba? Nagsasakripisyo ka sa pamilya mo at biglang ikaw pa ang masama dito, naintindihan ko yung galit niya, naintindihan ko rin yung mga luha niya, okay, na bakit siya nasasaktan dahil pinagmumukha siyang sinungaling siya sa publiko. Masakit talaga yun, lalo na kung nagsasakripisyo ka para sa pamilya mo at biglang ikaw pa yung masama dito, okay? So, si Ian naman, as a biological child at legal heir, may karapatan siyang protektahan ang legacy ng nanay niya. At kung totoo ang sinasabi niya, ang mga kapatid niya, at may ebidensya na may Zoom meetings at conversation na naganap, valid ang frustration niya na pinagmukhang sinungaling siya. Okay? Ang problema kasi communication breakdown. Hindi malinaw ang usapan, hindi formalize ang mga agreement. Hindi nag-uusap ng maayos at tamang venue. At ngayon, ang buong Pilipinas ang nanonood ng pamilyang nakakapiranggot. Okay? Well, ang advice ko dito, ito ay hindi lang para sa mga pamilyang De Leon, kundi para sa lahat ng pamilyang Pilipino. Even din ako, kailangan natin planuhin yan sa lalong madaling panahon. Okay? So, mag-usap ng maayos bago dumating yung gulo. Estate planning, will, diba? Legal documents, habang buhay pang lahat, diba? Pangalawa, hindi dali sa publiko ng away ng pamilya. Walang nananalo kapag ginawang entertainment ang family problems. Okay? Pangatlo, paghalagaan ng relasyon habang buhay pang lahat.
Kasi pagkatapos wala nang bawian yan, wala nang sorry na makakabawi ng mga tao na hindi pag-uusap, no? At saka pang-apat, okay, sa legal matters, sundin ang batas. Hindi emosyon ang basehan ng mana. Hindi press con, hindi Facebook. Batas, okay? Law, okay? Law yung law. Sana maayos, ang masasabi ko dito na sana maayos na ito sa loob. Sana magkasundo pa sila. Kasi sa uli, isa lang ang nanay nila. Si Miss Nora Honor. Ang superstar at ang national artist at ang pinakamagandang legacy na may iwan nila para sa kanila ay hindi foundation o enterprise, kundi ang pagkakaisa ng mga anak ng hinahal niya. Yun mga stories, maraming salamat sa pakikinig, no, kung nagustuhan sa ganitong content, no. Yung analysis, opinion, at logical breakdown sa mga trending issues, no. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa baba. At share nyo rin yung mga kaibigan nyo, no. At saka comment nyo rin dito, no, comment down below, no, kung ano bang style nyo rito. Panig kayo kay Lot, kay Ian, o neutral kayo. Gusto ko lang marinig yung opinion nito, okay? As always, remember mga stories ng bawat kwento may dalawang panig. At ang katotohanan yan, nasa gitna. Ako pala si Mike Stories. As always, mga stories. Thank you and have a good night, mga stories. Bye!